Marahil sa isang tao na may iniisip kung paano siya magkakaroon ng panusto sa buhay, nangangarap siya na magkaroon siya ng genie or someone who would give him enough para ma-supply sa kanyang needs. For example, kung bibigyan siya ng 5 million, saan niya gagamitin? Pag binigyan siya ng kakayahan na magkaroon ng material na bagay, magiging kaya siyang responsable, nakatiwala. Magandang araw sa atin lahat. Ito po yung lingkod, Fred de Guzman, ang life coach ng Squad 244. Kasama ko po ngayon ang butihing miyembro ng aming squad sa pangunguna ni Patrolman Jason Reville, Police Corporal Joderick Benedictus, Police Staff Sergeant Adio Burgess, Police Master Sergeant Fernando Datig, Police Master Sergeant Michael Bermejo, Police Master Sergeant Ryan Garcia, Police Senior Master Sergeant Wilray Guillermo, at ang aming squad leader na si Police Chief Master Sergeant Sir Joseph Aquino. Magandang araw sa inyo mga kapatid mula po sa Bulacan at sa buong bansa. Kasama na rin po ang mga kapatid natin sa labas ng ating bayan. Nais ko po talakayan ang isa sa pinaka-importanting bahagi ng ating buhay Kristiyano. Tayo na mga nakakilala kay Kristo, tayo who claim to be believers in Christ, mga sumampalataya sa Panginoon, mga tunay na nakakilala sa Kanya, one of the important part of our life is being a steward, yung katiwala, tagapangasiwa ng resources ng Diyos. Dito man sa atin, sa trabaho kung saan ka naglilingkod, sa kinalalagyan yung posisyon, somehow we are under authority, and they na nasa itaas natin ay expecting us to be a good steward. So, we'll discuss about the principles of stewardship. Yung paano tayo magiging maayos at mapagkakatiwala ang katiwala. Sa Matthew 25:21, sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin, nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. This refers to the Lord sa lupa, pinagkatiwalaan yung kanyang tauhan, at yung pinagkatiwala sa kanya ay nasinop niya. And when the Master came, he was so happy to see umayos, nasinop, lumago ang kanyang ipinagkatiwala. So, he was entrusted with more things. Dahil tayo mga Kristiyano, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na maging katiwala. In fact, bilang steward of His resources, bilang katiwala ng ating pamilya, katiwala ng relationships meron tayo, katiwala ng negosyo meron kayo, katiwala ng tinatangkilik natin, we should recognize everything comes from Him. Even the very breath we have. Gaano natin iniingatan ang buhay na ipinihiram sa atin? Gaano natin iniingatan ang pagpapala na ibinibigay sa atin ng Diyos? Yung lakas na ibinibigay sa atin ng Diyos. How are we able to be a good steward? Sabi po ng unang Korinto 4:2, bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Tayo po ay inaasahan ng Diyos na maging tapat. And how can we practice responsible stewardship? Sa konteksto na tayo nga ay mga Kristiyano, mga mananampalataya, in the context of us
pagpunta sa church, work, then church time, somehow yung usaping pananalapi ay iniiwasan ng ilan sapagkat napagbibintangan ang mga mangangaral na pera-pera lang yan kasi. Kaya naman nagiging gano'n ang dating sa ibang mga tao sapagkat may mga mangangaral nga kuno, mangangaral daw, na wala nang ginawa kundi magsalta ng konting salta ng Diyos na sihingi ng pera. They would even come to buses, jeepneys, mangangaral kuno ng salta ng Diyos, and then all of a sudden, hihingi ng pera. Kaya tuloy na pararatangan ng lahat ng mangangaral sa aming hanay na pera-pera lang yan. You come to our church and ask every one of them if they would find a single evidence ng kanilang pastor nangalap ng pera para sa sariling pakinabang. God forbid na mga kahanay naming mga ministro, pastor, mapagbintangan na mukhang pera sa tuwing kasi mga ngaral, puro pera ang pinag-uusapan. Yes, we are responsible with our finances, with our family, pero hindi para sa sariling pakinabang. So, although finances is something that is sensitive na pag-uusap, but we all must bear in mind na bahagi ng ating buhay bilang katiwala ang maging masinop sa trabaho, sa tinatangkilik, sa kinikitang pera. Hindi kagaya ni ilan na kumita ng konting barya, iniinom. Kumita ng konting barya, isinusugal. Kumita ng konting barya, ipinang bibisyo. Napaka-irresponsableng mga tao. Nagkaroon ng pagkakataong pagpalain, winaldas lang ng ganoon. Pinaghirapan ng ibang tao, kinuba ng magulang ang sarili, pinag-aaral ng mga anak, kamukat-mukat ang anak na pinag-aaral, naglalamyang lang pala sa kababuyan ng pagkakasala. Ang mga magulang ay nakukuba sa pagtatrabaho, nagkakasakit, pumapasok, para igapang ang kanilang anak. And then, some rascals would spend and waste ang pinaghirapan ng magulang. Sayang na buhay. Hindi pwedeng katiwala. Ngunit tayong mga Kristiyano, I mean, all of us who claim to be believers in Christ, we are expected that the steward should be found faithful. Sa maliit at malaking bagay. So para sa mga mananampalataya, tiyakin natin that whatever we have, ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, and the way we take care of them, dapat nakakaluan natin sa Kanya. May nagtatanong, how much should I give sa church? How much should I give sa charity? Does the concept of stewardship sa pera lang ba nakatutok? Hindi ho. Bilang Kristiyano, finances is part of our whole being a steward. Finances, family, friends, even foes. How we deal with them, how we are able to be a good steward. Sa Psalm 24 verse 1, kailangan maintindihan natin na sabi ng talata, ang lupa ay sa Diyos at ang buong narito, ang sanglibutan at silang nasiksitahan doon. We must recognize that everything we have comes from God. God owns everything. Siya po ang giver. Siya po ang pinagmulan. Tayo lamang po ay katiwala. God owns everything. Sa langit, sa lupa, everything belongs to Him. Tayo ay mga managers lamang. Tayo ay mga stewards. We must take full responsibility ng anuman, work, family, kabiyak, anak, people around us, and whatever God has entrusted to us, we are expected to be faithful. And when we accept this fact, na lahat ng bagay sa Diyos, magiging napakadali na sa atin tumpad sa tungkulin at ingatan ang resources ng Diyos na yan sapagkat mananagot tayo.
So, we must be accountable. Bilang managers, stewards, katiwala, we will give account sa Diyos isang araw. So, God has given you life. How do you spend your life? 6 days, nagtatrabaho ka, isang araw lang ibinigay ng Diyos, inilaan dapat natin sa Panginoon. Minsan yung isang araw na yun at isang oras mo lang para sa Kanya, sinasayang pa natin sa ibang bagay. Katulad ng iba, nagtrabaho ko for 6 days, hindi ba ako pwede mag-enjoy? Your body is not yours, that's God's. Marapat lang na maglaan tayo ng kahit saglit para sa Diyos. And by the way, dapat nga hindi saglit. Huwag nating bigyan ng Diyos ng tira-tira o barya-baryang oras sapagat God has given us everything. Again, pati yung buhay at hiningang meron tayo. Siya ang may karapat dapat. Siya lang ang worthy na paglaanan natin ng papuri. If we could make it a point na mas maraming oras tayong ilaan sa Kanya bilang pagpapasalamat sa pag-iingat niya sa atin araw-araw, sa ating pamilya, sa ating buhay. Hindi kayo lugi. Hindi ka kailanman malulugi pagka inuna mo Diyos. Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. You know, you wonder why? Bakit may mga tao parang hirap na hirap pa rin sa buhay? No wonder. Kasi inuna nila sarili nila. But if we seek first the kingdom of God in His righteousness, sabi ng Bible sa Matthew 6:33, and all these things shall be added unto you. You want God to bless you? Seek Him first. Walang inuuna ang Diyos na hinuli niya sa pagpapala. Unahin niyo Diyos, God will put you first. When you put Him last, He will put you last. Masakit nga ito, baka hindi kanya pansinin. So, kailangan intindihin natin ang sinasabi ng talata na we must learn to be a faithful steward na kung saan yung lahat ng bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ay masinop natin. Sa Luke 16:1 and 2, sinabi niya sa alagad, may isang taong mayaman na may isang katiwala, ito isinumbong sa kanya na siya'y nagsisiraan ng kanyang pag-aari. Tinawag niya siya at sinabi, ano ito na babalitaan ko tungkol sa iyo? Magbibigay sulit ka ng pagiging katiwala sapagkat hindi ka na maaaring magiging katiwala pa. Pag tayo po ay nakita ng Diyos na hindi karapat-dapat pagtiwalaan, God will take away what we have. So pag hindi tayo naging responsable, masinop sa pinagkatiwala ng Diyos, God will take that out of our lives. Sayang ho. At nakakalungkot ho. Naalisin ng Diyos sa atin ang ating pamilya, alisin ng Diyos sa atin ang ating buhay, yung ating pinagtitiwalaang trabaho dahil tayo ay naging pabaya sa Kanya. Naging pabaya sa ating pagiging katiwala. So we must be trustworthy kahit sa maliit na bagay. And God looks at how we handle small things. Bago niya tayo pagtiwalaan sa mas malalaking bagay. Kung pwede tayo pagtiwalaan sa maliit na bagay, God in His wisdom, in all intelligence, He would entrust us with bigger things. So kung sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan tayo, mag-intay kayo sa mas malaking biyaya. Pero kung sa maliit na bagay, nasubukan tayo, He will never entrust us. Sa Malaki chapter 3 verse 10, ang mga Israelita ay sinabihan na dalhin ang ika-10 bahagi sa kamalig. That's how they must honor Him with the tithes. Sa kabilang banda sa ating mga Kristiyano, we do it because we love Him. Lahat ng gagawin nating paglilingkod sa Diyos, hindi dahil napipilitan ka o na uubliga ka, kundi dahil sa mahal mo siya. You will give your tithes, as you practice it, you will give your offering. We give Him more than tithes sa ministry, but all of those things because we love Him. At pasasalamat bilang isang katiwala. Because stewardship is a relationship natin sa material na bagay. And God is interested in how we deal and handle His resources. Kung yung pera, lagi na lang sa atin nagdudulot ng pag-aalala, mag-isip-isip tayo dahil baka tayo hindi tama ang pamamahala. If we have plenty sa ating bangko o sa ating tinatangkilik, pero you still desire
na magkaroon pa, magkamal pa na magkamal for your personal gain, baka tayo po ay alipin na ng bagay na yan. I think there's nothing wrong with money. Money is not the root of all evil. The Bible says, the love of money, 1 Timothy 6:10, the love of money. Kung ito na nagpapaikot ng ating buhay, we are financially in bondage. Sabi ng Bible sa Malakay 3:7, mula ng mga kaarawan ng inyong magulang, kayo napakaligaw sa aking tuntunin. Hindi nyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin. At ang sabi niya, ako manunumbalik sa iyo. Sabi ng mga tao, saan kami manunumbalik? So, when we are in financial difficulties, when we are in difficult situations sa ating buhay, I think we need to get to that point wherein we would say, Lord, baka hindi ako nagiging maayos sa iyong harapan. Pakiayos mo nga po yung sarili ko, yung buhay ko. Kaya baka nagkakaroon ng maraming conflict sa ating buhay. Baka hindi ako nagiging mabuting steward na ipinagkatiwala mo sa akin. I need to go back. Magbalik loob tayo sa Diyos. Sa paraan ng Diyos, sa patakaran ng Diyos, sa kanyang prinsipyo na nakasulat sa Biblia. So in order to obtain financial freedom, He wants us to personally return to Him. Actually, hindi makailangan ng Diyos ang pera. Sa Kanya nga galing lahat ng bagay. God wants us to be a good steward, and we would be able to do that when we first personally return to Him. Secondary na lang yung mga ibang ipagkakatiwala sa atin. And I believe God is not raising money. He is helping us to grow as Christians. And when we are seen by God na pagkakatiwalaan, He would provide more, He would bless us more, and we will continue to grow. So after we give Him back, after being faithful, sabi niya sa Malakay 3:10, and I will open the windows of heaven and pour you out blessings. By Bible definition, yung tithings, yung giving, whatever you give sa gawain ng Diyos, it's for the work. It's for the ministry. Yes, giving to charity, giving to needs ng ibang mga tao, there's nothing wrong. But there should not be a replacement in sharing, supporting the ministry of your church, dahil that's how God would operate. Hindi po kailangan magpasugal, magpabingo, o gumawa ng anumang gimmick na hindi ayon sa Biblia ang ating mga churches para magkaroon to ng support in order to operate the ministry. The Church of God, ang kanyang church, kung saan tayo ay dapat dumadalo. For example, sa aming iglesia, sa First Baptist Church, we do not resort to any other things. Hindi tayo nagpapasugal, hindi tayo naggagawa ng anumang kulo to raise money. It's through tithes and offering, out of love. And the Lord blesses us. The Lord wanted us to do that ever since, hanggang ngayon. Well, some people would donate, some people would contribute, well and good. But that church, kung saan kami naroon, ay mag-ooperate sa patakaran ng Diyos, hindi sa patakaran ng sinuman. Hindi sa magitan ng pabinggo, hindi sa magitan ng pasugal, hindi sa magitan ng perang galing sa kung saan nakagaya ng isang pagkakataon sa amin when we were starting the work. Somebody gave a large amount of money at ako'y meron duda doon sa nagbigay at nagtanong lang ako kung paano ikay pinagpala ng Diyos as I thought. Sabi niya, Pastor, nag-donate ako sa church kasi ay balak niya mag-donate sa church kasi nanalo siya sa huweteng. Oh, pinaliwanag ko sa kanya the best I can with all humility, with all sincerity. I said to him, maraming salamat po, but God does not want His work to be funded by ng pera na galing sa sugal. No way. No way. So, ang gawain po ng Diyos na ipinagkatiwala sa atin, He will provide through His Bible means. And when we are found to be faithful, when we learn to give back to God freely,
there will be spiritual renewal. God will renew our faith. He will rebuke our foes. He will rebuke the enemy na nakakahadlang sa inyo. And He would restore our fruitfulness. Yung ating pagbibigay sa Panginoon, your time, your talent, your treasure, are para mga binhiyan na ibinigay nyo, ikinanin mo, lalago yan. So the challenge is this: seize the day. Ibig sabihin, it has become an slogan na live each day to the fullest. Luke 16:10, ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At hindi matuwid sa kakaunti, di naman matuwid sa marami. Meaning, if God is able to see us faithful in little things, God knew that you will be faithful in bigger things. Pero kung sa maliit na bagay, hindi niya tayo mapagkatiwalaan. With your time, with your treasure, whatever you have na receive mula sa Diyos, hindi niya tayo mapagkatiwalaan, He will not bless us more. Yung konting oras ninyo, na dapat nyo ilaan sa panalangin, pagbabasa ng Bible, pag-attend man lang sa church, pakikinig ng salita ng Diyos, hindi nyo ginawa, God will take away that time. Baka you would spend your time in the hospital o kung saan, God forbid. So seize the day. Hebrews 3 verse 13. Sinabi ng Bible, exhort one another daily while it is called today. Hanggat may panahon. Sabi nga na isang palabas, yesterday is history. Tomorrow is a mystery. But today is a gift. That's why it's called present. Samantalayin niyo po. To be a person na nakakaluwalhati sa Diyos, na pagkakatiwala ng oras, panahon, buhay, hindi sinasayang. You and I have been on the road almost every day. Napakaraming tao sinasayang ang buhay, winawaldas ang buhay, winawaldas ang resources ng Diyos, as if they are the captain of their soul. No wonder, umikli ka ng buhay. Tulungan tayo ng Diyos, in our 3 areas of life, in our time, talent, and treasure, mapagkatiwala niya tayo. Let me close with this. Sa ating time, that is investing the minutes of life sa pag-una. Unahin natin ang Diyos. Kaya nga, sabi ni isa, life is like a coin. You can spend your coin however you want to spend it. Pero you can only spend it once. Psalm 90 verse 12, so teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Sinasabi sa atin ng Diyos na you have limited time on earth. We should aim to accomplish God's plan sa ating buhay, hindi yung sarili lang natin ang masusunod. Ang salita ng Diyos ay nagsasabi, let's use our time wisely. Secondly, yung talent. Putting your skills, your talents, para sa family of God. Sa kakapatiran wherein you would be a blessing. You would be in that position, pag ikinaging Kristiyano, you will be in that position na you will supply the need ng ibang tao. You would supply encouragement, you would supply smile, yung magpapalakas ka ng kapwa Kristiyano. You would find time na you will be the Jesus na makikita nila sa lupa. So regardless of your personality, how high is your IQ, or how low is your rank, you have spiritual gifts. Ano mang gift meron tayo, gift of encouragement, gift of whatever, na makapagpapatibay ng kapwa nating Kristiyano, just do it. Not only your time or talent, your treasure. The treasure is us being partner of God sa pagpapalaganap ng mabuting balita. So, hindi na tinatanong ko how much should I contribute, how much should I give, how much should I spend. It's how God would deal with you. So by giving back a portion of what we have received mula sa Diyos, you're acknowledging His ownership. Hindi ako magdidikta, nobody should dictate, but the heart na meron ka as you serve Him and
bring back to Him, you will become a channel of blessing, and God would see you a faithful steward. So when our generosity goes deep, the sacrifice delights Him. The more we give, the more He would be delighted, and the more you will receive. So seize the day. Samantalin natin pagkakataon to be a good steward, to be a blessing to others as the first and the highest act of stewardship. Sabi natin, Lord, just lead me. Pangunahan mo ko sa maghapon. Let me feel your presence and lead me all the way. I am at your disposal. So that's the principle of stewardship. And may God find us to be faithful. God bless us all. And may God give you peace. Until next time, salamat po.